This time, gusto ko rin pasalamatan si Matteo Guiducelli na nag-taping kamakailan sa Scott Media. Scott Media po yung kung saan din po kami, may vlog din po doon sa YouTube channel na Marites University. Kasama po rin po ako doon. Naging bisita siya ng Discovery Night na programa naman po ni Yorme Isko Moreno. Tapos, nung call time namin dun kasi is 9 o'clock ng gabi, magti-taping na kami, binalita sa amin ni Dondo na nandoon nga daw po si Matteo at nagsushoot. Ay sabi ko, nako, mabibitin tayo kung magti-tape na tayo ngayon kasi ibang studio po yung sa amin sa studio ni Isko. Sabi ko, kung magti-taping na tayo, baka makaalis na si Matteo matapos na hindi natin ma-interview. Kaya inintay po namin. And sandali, siguro mga about 20-30 minutes na naghintay kami. Natapos po yung taping ni Matteo. At ang nakakatuwa, nung meron akong laro ang baril-barilan, tinutok ko sa kanya, sabi ko, Fred, wala kang choice, kailangan mo mag-guest sa amin. Agad-agad naman pong nagpaunla, kaya gusto kong pasalamatan si Matteo at napag-usapan nga namin doon yung kanyang pelikulang entry ngayon sa Metro Manila Film Festival, ang Penduko, na inilalarawan niya bilang napaka-aksyon, 4 years in the making. Ito supposedly yung pelikulang o comeback movie rin in matatawag ito dapat ni James Reid, na pelikula niya dapat sa Viva bago pa sila nagkaroon ng issue at gusot ng Viva. Pero since nawala na nga sa picture itong si James, pumalit po itong si Matteo. In fact, napaka mabait naman ni James na sinasabi niya na hindi daw talaga siguro para sa kanya yung role, although he already undergone or underwent training para dun sa role na Pedro Penduko. Since may nangyari nga at hindi na natuloy, happy naman daw siya na napunta ito sa isang gaya ni Matteo Guiducelli na talaga namang hindi lang lalaking lalaki at hindi lang member ng Philippine Army, kundi isa pang napakahusay na aktor at mabait daw na artista. Yun naman ang sinabi ni James na syempre na-appreciate naman ito ni Matteo, na sabi niya isa nga daw ito for the very first time kasi na magbibida si Matteo in a leading role, plus first time din niyang magkakaroon ng entry sa Metro Manila Film Festival. Kaya ang ganda yung naging takbo ng kwentuhan namin, lalo pat ang mga kasama niya dito, andyan ang ating minamahal at kaibigan ko talagang dear na dear, mahal na mahal sa akin na si Direk Albert Martinez, andyan si John Arcilla, sina Aaron Villaflor, at marami pang iba. Diba? Tapos basta sabi niya, itong pelikula to na nakita naman namin sa trailer. In fact, hindi po ako magbibidan kung ano lang dito. Sa mga previous ko pong episode na pag-usapan na natin yung Penduko at sinasabi nga natin na umaapila ito sa mga bata, mga bagong henerasyon at syempre mga kagaya ko, mga lola at lolo at tatay at nanay na syempre pag binitbit na ng mga bata kasama sa sinehan. Dahil napakamaganda, ang ganda ng texture ng pelikula na dinirect ni Paul Jason Laksamana at nakakatuwa dito yung grupo ni Direk Paul Jason Laksamana na Alamat, na talaga namang ang gagaling mga grupo ng kabataan na hindi man sila kasing gagwapo ng mga nag-K-pop dyan, pero naman ang huhusay pagdating sa talent at napaka-native kasi ang mga kantahan talaga nila yung bang likas, yung bang kung likas dun sa isang lugar, so kunwari Luzon, Visayas, Mindanao, talagang naririnig mo doon. So ang ganda nung konsepto at nakasali sila dito sa Penduko na sinasabi ni Matteo na biggest break so far sa kanyang movie career. Kaya naman kahit ang kanyang asawang si Sara Geronimo na napakaganda talaga ngayon, ay todo suporta sa kanya dito sa pagpo-promote. Kung paano din naman todo suporta din naman si Matteo kasi nung pinag-uusapan namin si Sara, prinomote niya yung ongoing concert ni Sara kasama si Bamboo. Tapos pinag-usapan yung tungkol sa negosyo nila, especially yung kanilang G Studios, dance studio at saka recording studio na silang dalawang nagpapatakbo, plus iba pa mga businesses na gusto nilang pasukan by 2024. And hopefully nga daw po, sabi nila kung talagang ibibigay na sa kanila ng poong may kapal ang pagkakaroon ng anak na pareho naman nilang gustong-gusto this time, at kaya nga tinatapos na nila kumbaga yung supposedly kanilang mga commitments, at kasi anytime nga naman daw posibleng dumating na ito at pinaghahanda na nila at handa naman na daw sila. Ngayon, pagkatapos ng halos isang buwang absence ni Matteo sa
unang hirit sa GMA7, magbabalik na rin siya. At napapanood rin po siya sa yung kay Ruru Madrid na Black Rider na klinaro niya rin yung issue na nag-walk out siya during the MediaCon kasi nung pinakilala na po yung mga bidang artista at inintroduce na at isa nga po si Mateo sa mga kasama at pinakabida si Ruru, may nagkwento na or may nagbigay ng kahulugan doon sa sinasabing pag-alis niya doon sa MediaCon kasi meron po siyang previous commitment na kailangan na niyang daluhan or puntahan. At hindi sabi niya, hindi yung pag-walk out, kundi yun ay actually hindi na nga daw pa siya sasali doon or sasama kasi meron nga siyang naiipit na commitment. But the thing was, since nandun na rin lang naman sa area, sumali na siya doon sa MediaCon. Something like that, di ba? So, ganun kabait itong si Mateo na gusto-gusto nga naming itanong yung mga intriga din sa kanya tungkol dun sa alam mo yon, sa mga ginagawa niya sa unang hirit, yung sa MTRCB issue na pronounce niya ng yung salitang pepper na pepe, mga ganyan-ganyan. Pero syempre naging chika-chika na lang namin yun off cam. Basta ang kagandahan dito, si Mateo ay isang napaka-professional na tao, napakagwapo at yun nga, kung ako po hiniling ko po sa inyo ng mga nakaraang podcast na suportahan po natin yung In His Mother's Eyes at saka yung Shake, Rattle and Roll na sa November 29. Isa rin po ito sa mga pelikula sa 10 movies sa pangunguna na ng When I Met You in Tokyo ni Ate V. Pinduko na ang talagang gusto kong sabihin, suportahan natin. Along with Good Bursa siguro na talaga namang historical ang dating sa amin. Pero since ang mga ganitong artista na nakikipag-usap po sa atin, nakakapanayam natin, at humihingi ng ating suporta na talagang nararamdaman naman namin sincerely yung kanilang pagbati, paghingi ng suporta, bakit naman namin ipagkakait, di ba? Yan po ang naging halos more or less laman ng aming interview kay Mateo Guidocelli at pasasalamat ko na rin po dito sa Unbearable Channel alongside with mga istorya kay Sarah Geronimo. Basta one of these days, gugulatin na rin namin kayo kasi may mga detalyeng gusto kong ipaalam muna kay Mateo bago namin i-podcast dito. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable, Albert Nabus, nagpapasalamat dito lamang sa Unbearable Channel. Maraming salamat again. Gusto kong i-shout out lahat ng mga fans, lalo na mga Ponin fans, Paul Avellino, Janine Gutierrez fans, ang mga Kim Chu fans, Maclis, Makoy, Elise, Kathniel, Catherine, Daniel, pati na si Nadine Lustre, si Liza Soberano, Enrique Hill na wala pa akong na hindi pa sinasagot ang aking mga panawagan dahil yung pelikula niya, alam mo na. At maraming pang iba na lagi pong nakasubaybay at nakatutok po dito sa amin. Maraming salamat po again. Malapit ng Christmas. Thank you.